Kapag biglang lumamig ang mga koneksyon, kapag ang mga taong minsang naging sandigan mo ay unti-unting lumayo, at tila lahat ng pintuan ay nagsasara. Marahil hindi ito kaparusahan, marahil ito ay paghihiwalay na galing sa Diyos. Sapagkat minsan, bago niya ibuhos ang pagpapala, kailangang alisin muna niya ang mga bagay na humahadlang dito. Hindi lahat ng pagkawala ay kabiguan, may pagkakataon na ito ay pagtatanggol. Hindi lahat ng paglayo ay pagtataksil. May mga paglayo na utos ng langit upang linisin ang iyong landas. May mga panahon na magtatanong ka, bakit ako iniwan? Bakit ako tinanggal sa lugar na yon kung saan ako naglilingkod ng tapat? Bakit ako nawalan ng mga taong akala ko'y kasama ko sa laban? Ngunit sa katahimikan ng mga tanong mo, may tinig na dumarating. Hindi palaging maririnig, ngunit mararamdaman. Sinasabi nito, anak, hindi kita pinarusahan. Inihiwalay kita. Sapagkat ang hindi mo alam, may mga kapaligirang hindi na akma sa liwanag na ibibigay niya sa iyo. May mga taong hindi kayang dalhin ang susunod na kabanata ng biyaya mo. Ang Diyos ay hindi nagtatanggal upang ikaw ay mapahamak. Siya'y nag-aalis upang ikaw ay mapangalagaan. Habang iniiyakan mo ang nawala, siya na may nagtatayo ng bago. Habang iniisip mong wasak na ang lahat, siya na may tahimik na naglalatag ng pundasyon ng bagong simula. Nakikita niya ang mga lihim na banta, ang mga inggit na nakatago, at ang mga plano na hindi mo naririnig, at dahil mahal ka niya, hindi niya hahayaan na makasama mo iyon sa pag-akyat mo. Kung minsan, ginagamit ng Diyos ang pagputol upang magtanim muli. Gaya ng puno na kailangang putulin ang mga tuyong sanga para muling mamunga, ganoon din niya hinuhubog ang iyong buhay. Ang mga pagkawala mo ay hindi wakas, kundi paghahanda. Sa bawat taong umalis, may lugar na inilaan siya para sa bago. Sa bawat pinto ang nagsara, may bintanang bubuksan. Ang mga luhang inakala mong sayang ay magiging tubig na magpapabunga ng pananampalataya. Kaya huwag mong hayaang malinlang ka ng sakit ng pag-iisa. Ang paghihiwalay na ito ay banal. Kapag ang Diyos ang naghihiwalay, hindi mo kailangang pilitin bumalik. Sapagkat kung sila'y tinanggal ng langit, ibig sabihin, hindi na sila bahagi ng langit mong darating. Sa halip, manahimik ka, manatili sa Kanya. Dahil sa gitna ng katahimikan, doon siya nagsasalita. Sa gitna ng pag-iisa, doon niya ibinubulong ang direksyon. At sa gitna ng kawalan, doon niya ipinapakita kung gaano kalaki ang kanyang kayang ibalik. Kaya't kung ngayon ay pakiramdam mo'y inihihiwalay ka, tandaan mo ito, hindi ka pinaparusahan. Pinipili ka. Dahil ang pagpapalang darating ay hindi basta-basta. Hindi ito maaaring ibigay habang may humahawak pa sa iyo na hindi dapat. Kaya tinanggal niya ang mga kamay na yon upang ang kanya lamang ang manatili. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkakamali sa mga taong inaalis niya sa paligid mo. Kapag siya ang naghiwalay, laging may dahilan. At ang dahilan ay ito, dahil malapit na niyang ipakita kung gaano kanya kayang pagpalain nang walang sino man ang makapipigil. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Awit 23:1. Ito ang isa sa pinakakilalang pangako sa buong kasulatan, isang pahayag ng katiyakan na sa gitna ng kakulangan, may Diyos na laging naglalaan. Ngunit bago ito maging tula ng kapanatagan, ito ay isinulat sa gitna ng kaguluhan. Si David, ang may akda ng awit na ito, ay hindi nakaupo sa trono nang isulat niya ito. Siya ay nagtatago, tinutugis, at iniiwan ng mga taong minsan ay nangakong tapat sa kanya. Sa gitna ng pag-iisa, natutunan niyang ang tunay na kasaganaan ay hindi nakabase sa mga taong nasa paligid mo, kundi sa presensya ng Diyos na hindi umaalis. Ang salitang hindi ako mangangailangan ay hindi nangangahulugang hindi ka kailanman dadaan sa pangangailangan. Ang ibig sabihin nito, kahit sa gitna ng pangangailangan, may kasiguruhan kang may Diyos na magbibigay. Sa tuwing may bagay na inaalis sa buhay mo, may panibagong hakbang ng pagtitiwala na itinatanim ang Diyos. Sa bawat pagkahiwalay, may aral ng pananampalataya na isinusulat niya sa iyong puso. Ang pangako ng awit 23 ay hindi lamang tungkol sa pagkain o kasuotan. Ito ay tungkol sa direksyon,
proteksyon at pagkalinga. Pinapahiga niya ako sa berdeng pastulan. Inaakay niya ako sa tahimik na tubig. Ang Diyos ay hindi nagpapahinga hanggat hindi niya naihahatid ang kanyang mga anak sa lugar ng kapahingahan. Ngunit bago makarating doon, kailangan munang dumaan sa lambak ng anino ng kamatayan, ang lugar kung saan maraming bagay ang inaalis, maraming tao ang nawawala, at maraming pangarap ang tila naglalaho kapag inihihiwalay ka ng Diyos. Parang pinapadaan ka niya sa lambak na yon, hindi dahil galit siya, kundi dahil gusto niyang ipakita na siya mismo ang pastol na gagabay sa iyo. Si David ay natutong umasa hindi sa mga hukbo, hindi sa impluensya, kundi sa tinig ng Diyos na nagsasabing, "Ako ang iyong pastol." Ganyan din ang gusto ng Diyos sa iyo ngayon. Habang inaalis niya ang mga tukod ng iyong lakas, ipinapaalala niyang siya lang ang kailangang sandigan. Sa panahon ni Abraham, bago siya maging ama ng mga bansa, inihiwalay muna siya ng Diyos mula sa kanyang sariling bayan. Sinabi ng Diyos, "Lumabas ka sa iyong lupain, sa iyong kamag-anak at sa bahay ng iyong ama. Patungo sa lupaing ituturo ko sa iyo." Genesis 12:1. Bago dumating ang pagpapala, kailangan munang iwan ni Abraham ang pamilyar, sapagkat ang mga dakilang pangako ay hindi lumalago sa lupa ng kaginhawaan. Kailangan silang itanim sa lupa ng pagsunod. At sa bawat hakbang ni Abraham, kahit hindi niya alam kung saan siya patutungo, habihang tanging sigurado ay ito, kasama niya ang Diyos. Ganito rin ang nangyari kay Jose. Inalis siya sa piling ng kanyang ama, ibinenta ng kanyang mga kapatid, itinapon sa balon, dinala sa bilangguan. Lahat ng iyon ay tila pagkawasak. Ngunit sa likod ng bawat paghihiwalay, may plano ang Diyos, sapagkat sa dulo, siya ang naging instrumento ng kaligtasan ng buong sambahayan ng Israel. Kung hindi siya inihiwalay, hindi siya magiging tagapagligtas. Kung hindi siya pinutol mula sa nakaraan, hindi siya makararating sa palasyo. Ang pangako ng Diyos ay palaging buhay at aktibo. Ang paghihiwalay ay hindi kabaligtaran ng kanyang kabutihan, kundi bahagi ng proseso nito. Kapag tinanggal niya ang isang relasyon, isang trabaho o isang lugar, hindi iyon pagtatapos, iyon ay transisyon. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng layunin, hindi siya nagpapahintulot ng pag-alis kung walang mas dakilang darating. At sa panahon ni Moises, nang siya ay tumakas sa Ehipto, akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit sa ilang, doon siya tinuruan ng Diyos. Doon niya nakilala ang tinig na nagmumula sa nagniningas na palumpong. At sa parehong ilang na yon, ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano, na siya ang magiging instrumento ng kalayaan. Kung hindi siya inihiwalay, hindi niya maririnig ang tinig ng Diyos ng malinaw. Kaya kapag ikaw ay inihihiwalay, tandaan mo ito. Ito ay hindi pagkawala, kundi pag-uunat. Inilalayo ka niya hindi upang iwan ka, kundi upang maihanda ka. Ang mga taong tinanggal niya, ang mga pintuang isinara niya, ay mga bahagi ng plano upang palawakin ang iyong pananampalataya. Ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago sa kanyang pangako, ngunit madalas binabago niya ang ating paligid upang maisakatuparan ito. Ang awit 23 ay paalala na kahit dumaan ka sa pinakamadilim na lambak, may kamay na gagabay, may tinig na magpapatahimik, at may mesa na inihahanda sa harap mo. Kapag ang Diyos ang naghiwalay, huwag kang matakot, sapagkat ang paghihiwalay ay hudyat ng paparating na pag-angat. At kapag dumating na yon, mauunawaan mong ang bawat luha, bawat pagkawala, at bawat katahimikan ay bahagi ng kwento ng kanyang katapatan. At sa sandaling iyon, maririnig mong muli ang tinig na narinig ni David. Ang kabutihan at kaawan ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. At doon mo mauunawaan ang lahat ng inalis niya ay paghahanda para sa lahat ng ibabalik niya ng higit pa sa iyong inaasahan. Sa panahong ito, kung saan bawat isa ay tila nagmamadaling abutin ang tagumpay, madalas ay hindi natin nauunawaan kung bakit bigla tayong hinahatak ng Diyos palayo. Kapag nawalan ka ng trabaho, kapag isang relasyon ang biglang gumuho, o kapag ang mga planong buong puso mong pinagdasal ay biglang bumaligtad, madalas ay maririnig mo ang bulong ng duda,
Nakalimutan na ba ako ng Diyos? Ngunit kung iisipin mong mabuti, baka ang mismong pagkalayo na yon ay bahagi ng plano niya para sa iyong pagpapala. Ang buhay ngayon ay puno ng ingay, social media, opinyon ng iba, paghahambing ng tagumpay. Ang mundo ay nagsasabing kailangan mong manatiling konektado. Kailangan mong sumabay, kailangan mong patunayan ang iyong halaga sa mata ng tao. Ngunit minsan, sinisira ng Diyos ang koneksyon mo sa ingay upang marinig mo lamang siya. Sa mga sandaling tila pinutol ka niya sa daloy ng mundo, doon mo natutuklasan kung sino talaga ang bumubuhay sa iyo. Hindi likes, hindi pera, hindi posisyon, kundi ang kanyang presensya. Sa panahon ng kawalan, doon niya ipinapaalala ang kanyang pagiging pastol. Kapag wala ka ng masandalan, siya ang natitira. Kapag naubos ang lakas, siya ang nagbibigay muli. Magkatulad ng ginawa niya kay David, tinuturuan ka rin niya ngayon na ang tunay na seguridad ay hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga pangakong hindi pa nakikita. Ang paghihiwalay na ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon ay hindi para itapon ka, kundi para itanim ka sa tamang lupa. Tingnan mo ang paligid mo. Ilang tao ang sabay-sabay na nakararanas ng pagkawala, ng biglaang pagbabago, ng mga sitwasyong wala sa kanilang kontrol. Hindi ba't parang lahat ay dumaraan sa matinding pagsubok? Mga giyera, sakit, krisis, pagtaas ng presyo, takot sa kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may mga taong tila may tahimik na kapayapaan. Ano ang kaibahan nila? Sila ang mga taong natutong magtiwala kahit hindi nila naiintindihan. Sila ang mga tinuruan ng Diyos na tanggapin ang paghihiwalay bilang hakbang patungo sa kanyang kalooban. Marahil isa ka sa kanila. Marahil kaya mo ito pinapanood ay dahil nararamdaman mong may inaalis si Diyos sa buhay mo ngayon. Hindi mo alam kung bakit, pero alam mong hindi mo na kayang bumalik sa dati at tama ka. Dahil kapag ang Diyos na ang nag-alis, wala nang puwang para sa lumang panahon. Kapag siya ang nagbura, ibig sabihin magsusulat siya muli. At ang sinusulat niya ay mas maganda, mas malalim at mas matibay kaysa sa nawala. Sa bawat pagkawala may aral ng pananampalataya. Kapag inalis niya ang isang tao sa buhay mo, baka iyon ay dahil may ilalapit siyang iba na magdadala sa iyo ng kapayapaan. Kapag tinanggal niya ang isang oportunidad, baka dahil alam niyang iyon ay magpapalayo sa iyo sa kanya. Hindi laging malinaw ang kanyang mga dahilan, pero laging makatarungan ang kanyang layunin. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Kapag may inalis siya, may plano siyang punan iyon ng higit pa sa nawala. Tulad ng ginawa niya kay Elias sa panahon ng tagtuyot, ginagabayan ka rin niya ngayon sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Ang propetang iyon ay tinanggal mula sa gitna ng bayan at dinala sa isang ilog malayo sa ingay ng mundo. Doon siya pinakain ng mga uwak, doon siya iningatan ng Diyos. Ganyan din ang ginagawa niya sa iyo. Inihihiwalay ka niya upang mapangalagaan ka mula sa mga panganib na hindi mo nakikita. Habang iniisip mong pinabayaan ka, siya naman ay tahimik na gumagawa ng daan para sa susunod mong kabanata. Ang mga pagsubok ngayon ay refleksyon lamang ng mga sinaunang laban sa kasulatan. Noon nagutom ang Israel sa ilang, ngayon nagugutom tayo sa katiyakan. Noon nawalan sila ng tubig, ngayon nauuhaw tayo sa pag-asa. Ngunit sa parehong panahon, iisa ang sagot. Ang Diyos na nagbigay ng manna sa langit ay siya ring nagbibigay ng pag-asa sa puso mo ngayon. At kung siya ay tapat noon, bakit mo iisipin na hindi siya tapat ngayon? Kapag sinabi ng Diyos, "Ako ang iyong pastol," hindi lang ito pahayag ng kaginhawaan, ito ay pahayag ng direksyon. Ibig sabihin, kung saan kanya dinadala, iyon ang tamang daan, kahit pa mahirap intindihin. Kapag inalis niya ang mga bagay na akala mo'y mahalaga, ginagawa niya iyon upang iligtas ka sa mga bagay na hindi mo alam na makakasira sa iyo. Kaya kapag biglang tahimik ang paligid, huwag mong isipin na walang nangyayari. Sa katahimikan, doon niya inaayos ang lahat. At kung minsan, hindi niya agad ibinabalik ang mga nawala dahil gusto niyang lumalim muna ang ugat mo. Ang mga punong mabilis lumago ay madaling mabunot,
Ngunit ang mga itinanim sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos ay tumatatag kahit dumating ang bagyo. Kaya kapag ikaw ay nasa panahon ng paghihiwalay, huwag kang magmadali, manatili. Dahil sa panahon ng pananahimik, hinuhubog niya ang bagong ikaw, mas matatag, mas morning at mas handa sa pagpapala. And Deus, habang ang mundo ay nababalot ng kawalang katiyakan, may mga anak ng Diyos na patuloy na naniniwala na may layunin ng lahat. Hindi dahil madali, kundi dahil alam nilang sa bawat paghihiwalay may bagong simula. At marahil, ito na ang panahon mo. Ang panahon kung saan ang mga pintuang nagsara ay magbubukas muli. Hindi para sa dating ikaw, kundi para sa binagong ikaw. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabalik ng dati. Siya ay gumagawa ng bago, kaya huwag mong katakutan ang katahimikan. Huwag mong kamuhian ang pag-iisa, sapagkat sa mga panahong walang sumasagot, doon mo maririnig ang tinig ng Diyos ng malinaw. At kapag narinig mo siya, mauunawaan mo, ang lahat ng inalis niya ay hindi kaparusahan, kundi proteksyon. Ang lahat ng ipinagkait niya ay paghahanda. At ang lahat ng paghihiwalay na iyon ay pasimula ng pagpapalang hindi mo pa kayang sukatin. May isang babae na matagal nang naglilingkod sa simbahan. Tapat siya sa panalangin, tumutulong sa mahihirap at laging nandyan kapag kailangan ng iba. Ngunit dumating ang araw na tila lahat ay nagbago. Ang mga taong dati niyang tinulungan, siya ngayon ang umiiwas sa kanya. Nagiging isang datis lumalapit, ngayon ay lumalayo. Hanggang sa isang araw, tinanggal siya sa kanyang trabaho, walang babala, walang paliwanag. Umiyak siya sa gabi, nagtatanong sa Diyos, bakit ako inalis kung ako naman ay tapat? Sa katahimikan, parang walang sagot, ngunit makalipas ang ilang buwan, tinawag siya sa isang bagong kumpanya sa posisyong higit pa sa dati. At doon niya nalaman kung hindi siya tinanggal, hindi siya magkakaroon ng puwang para sa bagong pagpapala. Ang pag-alis pala ay hindi pagtatapos, kundi simula ng mas dakilang yugto ng kanyang buhay. Katulad din ito ng nangyari kay Jose sa Biblia. Siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid, inalipin at ibinilanggo ng walang kasalanan. Walang dahilan para magtiwala pa siya, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang pananampalataya. Habang nasa piitan, siya ay patuloy na naglingkod at nanalangin. At nang dumating ang panahon, sa loob ng bilangguan pa siya, tinawag ng Diyos upang humarap sa hari. Mula sa kulungan patungong palasyo, isang paglalakbay na nagsimula sa paghihiwalay. Kung hindi siya inihiwalay ng Diyos mula sa kanyang pamilya, hindi niya mararanasan ang katuparan ng pangako. Ang kanyang pagdurusa ay naging daan ng kaligtasan para sa marami. May isa pang lalaki na halos sumuko na. Matagal siyang nagdasal na ma-promote, ngunit sa halip siya ay tinanggal sa trabaho. Araw-araw niyang tanong, bakit Panginoon? Hanggang isang gabi, habang naglalakad pa uwi, nakasalubong niya ang isang matandang kakilala na nag-aalok ng maliit na negosyo. Nagdalawang isip siya, ngunit tinanggap pa rin. Makalipas ang 2 taon, ang negosyong iyon ang naging dahilan ng pagbabago ng buhay ng kanyang pamilya. Doon niya naintindihan, ang Diyos ay marunong magpalit ng direksyon kapag may mas mabuting landas. Sa panahon ni Ruth, ganito rin ang nangyari. Nawalan siya ng asawa, tahanan at seguridad. Ang lahat ng inaasahan niyang kinabukasan ay nawala, ngunit sa gitna ng kawalan, pinili niyang sumunod sa Diyos. Iniwan niya ang sariling bayan upang samahan si Noemi at doon sa lupang banyaga natagpuan niya ang biyayang magbabago ng kanyang buhay. Si Boaz, ang lalaking ginamit ng Diyos upang itayo siyang muli. Ang kwento ni Ruth ay patunay na minsan kailangang iwan ang lumang lugar para matuklasan ang bagong kapalaran. Ang paghihiwalay ay daan patungo sa pagtubos. Sa ating panahon, maraming kwento ng ganitong himala. May isang ina na iniwan ng asawa matapos ang labis na pagtataksil. Sa una, ang sakit ay parang kamatayan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, natutunan niyang tumayo muli. Sa kanyang pag-iisa, natuklasan niyang ang Diyos ay sapat. Siya ay nagsimula ng maliit na tindahan sa tulong ng kapitbahay. Ngayon siya na ang nagbibigay ng trabaho sa iba.
Lagi niyang sinasabi, kung hindi ako iniwan, hindi ko mararanasan ang pagiging buo sa piling ng Diyos. Ang luha niya noon ay binago ng Diyos tungo sa kalayaan. Mayroon ding kabataang lalaki na tumigil sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit sa mga panahong iyon ng kawalan, nagsimula siyang magbasa ng Biblia araw-araw. Nakilala niya ang Diyos sa paraang hindi niya naranasan noon. At sa tulong ng simbahan, natapos niya rin ang kolehiyo. Ngayon, siya ay pastor na ng kabataan, nagtuturo ng pag-asa sa mga kabataang nawawalan ng direksyon. Ang Diyos ay gumamit ng kakulangan upang magtanim ng layunin. Ang mga kwentong ito ay patunay na ang mga pagkawala sa buhay ay hindi kailanman aksidente. Sa bawat pag-alis, may misyon. Sa bawat paghihiwalay, may dahilan. Kung hindi ka inalis sa lumang daan, hindi mo makikita ang bagong landas na inilaan ng Diyos, sapagkat ang kanyang mga plano ay laging higit pa sa ating inaasahan. Sapagkat nalalaman ko ang mga panukalang iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukalang kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. At kahit ang mga sugatang puso ay kayang pagalingin ng Diyos, isang babae ang halos mawala sa pananampalataya matapos mamatay ang kanyang anak. Araw-araw ay umiiyak siya, hinahanap ang dahilan. Ngunit isang gabi, habang nagdarasal, nakaramdam siya ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Parang bumulong ang Diyos. Ang iyong anak ay ligtas sa akin. Mula noon, nagsimula siyang maglingkod sa mga inang nagluluksa. Ang sakit na halos pumatay sa kanya ay ginamit ng Diyos upang magbigay ng buhay sa iba. Ang lahat ng ito ay larawan ng pangakong walang kupas na ang Diyos ay tapat sa lahat ng panahon. Hindi siya kailanman nag-aalis ng walang layunin. Kapag siya ay naghiwalay, laging may ibinubukas na bago. Kapag siya ay nagpatigil, laging may dahilan para magpahinga bago sumulong. At kapag siya ay tumahimik, iyon ay dahil may itinuturo siyang aral na hindi mo matututunan sa ingay. Kaya kung ngayon ay nasa punto ka ng buhay na tila nag-iisa ka, huwag kang mangamba. Ang mga luha mo ay hindi sayang, ito'y binibilang ng Diyos. Ang bawat hakbang na palayo sa dating buhay ay hakbang na papunta sa bagong biyaya. Na kung paanong si Jose ay mula sa kulungan ay naging tagapamahala, kung paanong si Ruth ay mula sa pagdadalamhati ay naging bahagi ng lahi ni Kristo, ganun din ang gagawin ng Diyos sa iyo. Ang iyong paghihiwalay ngayon ay paunang kabanata lamang ng iyong himala. At kapag dumating ang araw ng katuparan, mauunawaan mong ang lahat ng iniwan mo ay bahagi ng plano. Ang bawat luha ay binago niya sa kalakasan. Ang bawat kawalan ay naging daan ng kasaganaan. Sapagkat sa Diyos walang nasasayang, ang lahat ng inalis niya ay kanyang papalitan ng mas dakila, mas payapa at mas totoo, isang biyayang hindi mo kailangang habulin dahil ito mismo ang lalapit sa iyo. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa mga individual na kwento ng tagumpay o kabiguan. Ito ay mga bahagi ng mas malawak na larawan ng kanyang plano sa kasaysayan. Kapag sinabi niyang inihihiwalay kita upang pagpalain, hindi lang ito mensahe para sa isang tao, ito ay salitang dumadaloy sa buong kasaysayan ng kanyang bayan. Mula kay Abraham hanggang sa mga alagad ni Kristo, iisa ang pattern. Bago dumating ang pagpapala, laging may panahon ng paghihiwalay. Ito ang prinsipyo ng langit, ang pagputol bago ang pamumunga. Noong panahon ni Abraham, sinabi ng Diyos, lumabas ka sa iyong lupain, sa iyong kamag-anak at sa bahay ng iyong ama. Genesis 12:1. Ang utos na iyon ay hindi lamang pisikal, ito ay espiritual. Inalis siya ng Diyos mula sa kultura ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang ilagay sa lupaing banal na magiging simula ng isang dakilang lahi. Bago niya maranasan ang pangako ng pagiging ama ng maraming bansa, kinailangan muna niyang iwan ang lahat ng pamilyar. Ang paghihiwalay ay naging susi ng katuparan. Sa bawat hakbang sa disyerto, pinapatunayan ng Diyos na ang kanyang plano ay higit pa sa kasalukuyan.
Ito ay pangmatagalan, propetiko at walang hanggan. Ganon din ang nakita natin sa buhay ni Moises. Siya ay pinalaki sa palasyo ng Ehipto, ang sentro ng kapangyarihan, karangyaan at karunungan. Ngunit bago siya gamitin ng Diyos, inihiwalay muna siya sa lugar ng kaginhawaan. Dinala siya sa ilang kung saan siya natutong makinig, hindi sa tinig ng hari, kundi sa tinig ng Diyos. Sa nagniningas na palumpong, doon nagsimula ang propesiya ng paglaya. At mula sa kanyang pag-iisa, isinilang ang isang bayan na nakaranas ng himala ng pag-alis sa pagkaalipin. Kapag tiningnan natin ito ngayon, makikita natin na ang parehong Diyos na humiwalay kay Moises sa palasyo ay siya ring humihiwalay sa atin ngayon mula sa mga bagay na humahadlang sa ating paglaya. Ang mga propesya sa lumang tipan ay puno ng ganitong tema. Sa panahon ni Jeremias, nang ipahayag niya ang pagkatapon ng Israel, ito ay tila kaparusahan. Ngunit sa katunayan, ito ay proseso ng paglilinis. Sinabi ng Diyos sa kanila, sapagkat nalalaman ko ang mga panukalang iniisip ko tungkol sa inyo, mga panukalang kapayapaan at hindi kasamaan. Jeremias 29:11. Ang paghihiwalay sa Babylonia ay naging daan upang matutunan ng Israel kung sino talaga ang kanilang Diyos. At nang bumalik sila sa kanilang bayan, hindi na sila katulad ng dati. Ang propesya ng pagbabalik ay katuparan ng pangako na kahit sa pag-alis, naroon pa rin ang kanyang kamay. Kapag tiningnan natin ang mga hula sa aklat ng Isaias, makikita natin na ang bawat paghihiwalay ay laging sinusundan ng pag-angat. Sinabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Isaias 43:1. Sa panahon ng kaguluhan, ito ay paalala na ang bawat anak ng Diyos ay may markang hindi mabubura. Ang pag-alis ay hindi pagtalikod, kundi tanda ng pagmamay-ari. Sa bawat pagputol ng ugnayan, sa bawat pagsasara ng pintuan, may layunin ng pagtubos. Ngayon, kung ating titingnan ng mas malaking larawan, makikita nating ang parehong prinsipyo ay umaabot hanggang sa panahon ni Kristo. Bago niya simulan ang kanyang ministeryo, dinala siya ng Espiritu sa ilang 40 araw na paghihiwalay, walang kasamang tao, walang kasaganahan, walang ginhawa. Ngunit doon niya nakatagpo ang kanyang kapangyarihan. Doon niya napagtagumpayan ang tukso. Ang ilang ay hindi lugar ng kapahamakan, kundi lugar ng paghahanda. At mula roon, nagsimula ang kaligtasan ng mundo. Kaya't kung nararamdaman mong parang dinala ka ng Diyos sa ilang ng buhay mo ngayon, huwag kang matakot. Ang ilang ay palaging bahagi ng plano ng propesya. Ang paghihiwalay mo ngayon ay hindi aksidente. Ito ay tanda na ikaw ay nasa proseso ng kanyang katuparan. Mga propesya ng Diyos ay hindi natatapos sa kasaysayan. Buhay pa rin ito sa bawat isa sa atin. Kapag pinaghihiwalay niya ang kanyang mga anak mula sa kasalanan, mula sa maling tao o mula sa mapanirang sitwasyon, iyon ay dahil gusto niyang dalhin tayo sa mas mataas na antas ng pananampalataya. Tingnan natin ang panahon ngayon. Ang mga bansa ay nag-aaway, ang kalikasan ay umiiyak, at ang mga puso ng tao ay nanlalamig. Ngunit kung babasahin natin ang mga propesya ng Biblia, makikita natin na lahat ng ito ay bahagi ng mga senyales ng huling panahon. Mga paalala na ang Diyos ay kumikilos upang ihanda ang kanyang bayan. Tulad ng Israel na inihiwalay bago makapasok sa lupang pangako, tayo rin ay inihihiwalay upang maihanda sa bagong panahon ng kaligtasan. Ang paghihiwalay ay hindi pagtalikod ng Diyos sa mundo, kundi paghahanda para sa kanyang pagbabalik. Kapag sinabi ng Diyos na kanyang lilinisin ang kanyang bayan, hindi iyon laging dumadaan sa madadaling paraan. Madalas ito ay sa pamamagitan ng pag-alis, pagkawala at pagsubok. Ngunit ang bawat pagsubok ay may kalakip na layunin, ang ilantad kung sino ang tunay na sa Kanya. Ang mga propesiya ni Daniel at Apokalipsis ay parehong nagpapakita nito. Bago dumating ang kaluwalhatian, may panahon ng paghiwalay. Ang mga tapat sa Diyos ay ihihiwalay mula sa mga sumasamba sa mundo. At dito,
Ang iyong personal na kwento ay nagiging bahagi ng mas malaking propesiya. Ang mga bagay na inalis niya sa iyong buhay ay hindi simpleng personal na pagsubok. Ito ay bahagi ng paglilinis ng kanyang mga anak. Kapag nararamdaman mong tinatanggal niya ang mga bagay na akala mo ay mahalaga, alalahanin mong baka ito na ang simula ng katuparan ng kanyang mas dakilang plano. Ang bawat pagsubok, bawat luha, bawat paghihiwalay ay piraso ng mosaikong bumubuo sa propetikong larawan ng kanyang kabutihan. Kaya't sa harap ng lahat ng ito, tanungin mo ang sarili mo. Ano kaya ang ginagawa ng Diyos sa likod ng mga pagbabagong ito? Sapagkat kung titingnan mo ng mas malalim, makikita mong hindi ka lamang pinaghihiwalay, ikaw ay itinatangi. Ginagawang banal, hinuhubog bilang bahagi ng henerasyong magpapatunay na ang kanyang mga pangako ay totoo. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ikaw ay tanda ng katuparan ng kanyang mga salita. Ang paghihiwalay ay hindi katapusan, kundi pagtupad ng mga pangako ng Diyos. At sa oras na maunawaan mo ito, maririnig mong muli ang kanyang paalala, huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Isaiah 41:10. Ito ang puso ng propesya na sa bawat panahon ng pagputol, may panibagong sanga ng pag-asa na tumutubo. At kapag ito ay namulaklak, maiintindihan mo, ang lahat ng paghihiwalay ay bahagi ng plano ng Diyos upang ikaw ay lalo niyang pagpalain. May mga sandaling kahit gaano kalalim ang ating pananampalataya, dumarating pa rin ang tanong, kung totoo ngang inihihiwalay ako ng Diyos upang pagpalain, bakit mas masakit kaysa sa inaasahan? Kapag nawalan ka ng trabaho, kapag ang taong pinagdasal mo ay lumayo, kapag ang mga plano mong pinagtiwalaan mo sa Diyos ay tila gumuho sa iyong harapan, madali nating isipin na nakalimutan niya tayo. At sa katahimikan, ang puso'y bumubulong, Panginoon, nasaan ka? Hindi mo kasalanang magtanong, sapagkat maging ang mga pinili ng Diyos ay dumaan sa ganitong gabi ng pagdududa. Si Job, na tinawag na matuwid, ay umiyak sa harap ng Diyos at nagsabi, bakit mo ako itinuring na kaaway? Si Jeremias ay sumigaw, bakit tila matigas ang iyong puso sa amin? Maging si Habakuk ay nagtanong, hanggang kailan ako dadayin, Panginoon, at hindi ka nakikinig? Ang mga propetang ito ay hindi itinakwil ng Diyos dahil sa kanilang mga tanong. Sa halip ginamit niya ang kanilang pagdududa upang palalimin ang kanilang pagkakilala sa Kanya. Ang mga paghihiwalay ay hindi laging madaling tanggapin sapagkat dala nito ang sakit ng pagkawala. Kapag sanay kang may kasama, ang paglalakad mag-isa ay parang parusa. Kapag sanay kang marinig ang tawanan ng mga kaibigan, ang katahimikan ay tila nakakabingi. Ngunit dito sa katahimikan, sa pag-iisa, at sa mga gabi ng luha, nagsisimula kang makarinig ng tinig na dati ay natatabunan ng ingay. Ang tinig na iyon ay hindi sumisigaw, kundi bumubulong, anak, narito ako. Minsan ang pinakamatinding pagpapala ay ang presensya ng Diyos sa gitna ng kawalan. Ngunit upang maranasan ito, kailangang tanggalin niya muna ang lahat ng nagpapanggap na pinagmumulan ng kapayapaan. Kaya tinatanggal niya ang mga bagay na akala mo'y kailangan mo. Kaya inaalis niya ang mga taong inaakala mong di mo kayang mawala. Sapagkat habang nakakapit ka sa kanila, hindi mo mararanasan kung gaano kalakas ang kamay niya kapag siya na lang ang natitira. Tingnan si Abraham, ilang taon siyang nangarap ng anak, at nang ibigay ng Diyos si Isaac, inutusan siyang ialay ito. Isipin ang bigat ng ganong pagsubok. Paano mo ibibigay sa Diyos ang mismong biyayang ibinigay niya? Ngunit doon nasubok ang pananampalataya ni Abraham, at doon din ipinakita ng Diyos na siya ay tapat. Ang aral, minsan hinihingi ng Diyos na bitawan mo ang bagay na pinakamamahal mo, hindi dahil gusto niya itong kunin, kundi dahil gusto niyang patunayan na siya pa rin ang una sa puso mo. Kung minsan, hindi natin agad nakikita ang layunin. Para kay Jose, ang kulungan ay parang sumpa, ngunit doon siya hinubog. Para sa mga Israelita, ang ilang ay parang kaparusahan, ngunit doon sila tinuruan ng pananampalataya. Para kay David, ang pagtakbo mula sa mga kaaway ay tila kawalan ng dangal,
Ngunit doon niya isinulat ang mga awit na nagbibigay lakas sa atin hanggang ngayon. Ang lahat ng ito ay larawan ng iisang katotohanan. Ang mga plano ng Diyos ay kadalasang ipinapakita sa anyo ng kawalan. At kung tatanungin mo, kung ang Diyos ay mabuti, bakit ako naghihintay ng matagal? Sagot ng kasulatan, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng takdang panahon. Bagaman ito'y magtatagal, hintayin mo, sapagkat walang pagsalang ito'y darating, hindi magtatagal. Habakuk 2:3. Ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng pagkilos. Habang ikaw ay nagdurusa, siya ay naghahanda. Habang ikaw ay umiiyak, siya ay nagtatayo ng bagong daan. Ang mga delay ng Diyos ay hindi pagtanggi kundi disiplina. Hindi niya agad ibinibigay ang hinihingi mo dahil alam niya kung anong panahon ka handa. Katulad ng binhi, kailangan mo ng matabunan bago ito tumubo. Ang pagkatago mo ngayon ay hindi pagtatapos. Ito ay simula ng paglago. Kaya kapag tila wala kang maramdaman, tandaan mo ang mga ugat ay lumalalim sa katahimikan. Hindi sa liwanag, marami ang nalilito sa pagitan ng promesa at pagnanais. Ang pangako ng Diyos ay hindi palaging tugon sa ating kagustuhan. Minsan, tinatanggihan niya ang hinihingi natin dahil mas mahal niya tayo. Si Pablo mismo ay nagdasal ng 3 ulit na alisin ang tinik sa kanyang laman. Ngunit sagot ng Diyos, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Ang mga panalangin tila hindi sinasagot ay minsan ay mga sagot na nakatago sa anyo ng proteksyon. At kung minsan, ang dahilan ng pagkadelay ay ang ating sariling puso. Hindi niya maibigay ang kanyang pangako habang hawak pa natin ang mga bagay na nakahadlang dito. Pride, galit, takot at mga relasyong hindi ayon sa kanyang kalooban. Kapag inalis niya ito, masakit. Ngunit iyon ay operasyon ng langit. Kapag natanggal na ang sugat, saka lamang siya makakagawa ng bago. Kung sa ngayon ay pakiramdam mo'y wala kang direksyon, tandaan mo, si Abraham ay hindi alam kung saan siya dadalhin. Si Moises ay nagtanong kung kaya niyang manguna. Si Maria ay natakot nang marinig ang mensahe ng anghel. Ngunit sa bawat isa sa kanila may iisang tugon ng Diyos. Huwag kang matakot, ako ay sumasa iyo. Kaya't kung ikaw ay nasa gitna ng paghihintay, kung tila wala kang marinig kundi katahimikan, huwag kang bibitaw. Ang Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling sa kanyang mga pangako. Ang bawat paghihiwalay ay may katumbas na katuparan. Ang bawat kawalan ay may kapalit na kaluwalhatian. Hindi niya pinapayagan ang sakit kung wala siyang layunin dito. Baka ang dahilan ng kanyang katahimikan ay gusto niyang marinig mo muna ang sarili mong panaghoy at doon, sa pagitan ng mga luha, marinig mo ang kanyang boses na nagsasabing hindi kita iniwan. Dahil ang totoo, habang iniisip mong nag-iisa ka, siya ay nandoon sa tabi mo. Inaakay ka patungo sa lugar ng pagpapala, kaya huwag mong ipagkamaling kabiguan ang mga bagay na hindi mo nakuha. Huwag mong isipin na pinabayaan ka niya dahil sa mga nawala, sapagkat kung tutuusin, ang mga inalis niya ay hindi kailanman para sa iyong ikapapahamak. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano, isang plano na hindi mo pa lubos na nakikita, ngunit tiyak na nakahanda. At kapag dumating ang araw na iyon, ang araw na biglang mauunawaan mo kung bakit kanya inihiwalay, bakit kanya pinatahimik, bakit kanya pinaantay, doon mo maririnig ang kanyang tinig na may kagalakan. Anak, ngayon alam mo na, ang lahat ng inalis ko ay para mas lalo kitang pagpalain. Ngayon ay panahon na hindi lamang marinig ang pangako ng Diyos, kundi maranasan ito. Ang mga salita na inihihiwalay ka ng Diyos upang lalo kang pagpalain ay hindi lang dapat manatili bilang ginhawang espiritual. Ito ay dapat maging direksyon ng pamumuhay. Ang Panginoon ay hindi lamang nagbibigay ng mga pahayag, siya ay nagbibigay ng mga hakbang. Kapag ang Diyos ay kumikilos sa anyo ng paghihiwalay, may inaasahan siyang tugon mula sa atin. Isang hakbang ng pananampalataya, isang kilos ng pagsunod, at isang pusong handang baguhin. Unang hakbang, tanggapin ang proseso. Hindi mo pwedeng labanan ang ginagawa ng Diyos at sabay na asahan ang kanyang pagpapala. Kapag siya ay nag-aalis, huwag mong pilitin ibalik.
Kapag siya ay nagsasara ng pinto, huwag kang kumatok ng paulit-ulit. Ang pagtanggap ay unang anyo ng pagsuko. Sabihin mo sa kanya, Panginoon, hindi ko ito naiintindihan, pero nagtitiwala ako. Ang simpleng panalangin ito ay nagbubukas ng langit dahil ang Diyos ay kumikilos sa mga pusong marunong magtiwala kahit walang paliwanag. Ikalawang hakbang, manahimik sa presensya ng Diyos. Sa panahon ng paghihiwalay, ang unang tukso ay punuin ang katahimikan, magreklamo, paghanap ng dahilan o magpaliwanag sa iba. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay madalas dumarating sa mga sandaling tahimik. Gamitin ang oras na ito para magbasa ng kanyang salita. Simulan sa Awit 23, Isaiah 41:10 at Jeremias 29:11. Isulat ang mga pangako sa papel at araw-araw basahin ito ng malakas. Habang inuulit mo, unti-unting magbabago ang iyong pananaw mula sa takot patungo sa tiwala. Ikatlong hakbang, palitan ang mga tanong ng pag-asa. Kapag dumating ang mga bakit, sagutin mo ng dahil alam kong may layunin. Kapag sumulpot ang duda, sabihin mo, ngunit tapat ang Diyos. Ang mga salitang binibigkas mo ay may kapangyarihan. Kapag pinili mong magsalita ng pananampalataya sa gitna ng kawalan, nagkakaroon ng pagbabago hindi lang sa isip mo, kundi sa espiritu mo. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kawikaan 18:21. Ikaapat na hakbang, humakbang sa pananampalataya kahit walang katiyakan. Tulad ni Abraham, na umalis kahit hindi alam kung saan siya patutungo, kailangan mong matutunang sumunod bago mo makita ang buong larawan. Kung sinasabi ng Diyos na tapusin mo ang isang bagay, tapusin mo. Kung sinasabi niyang maghintay, maghintay ka ng may kapayapaan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi kailangang laging malinaw ang direksyon. Sapat na alam mong ang Diyos ang kasama mo. Ikalimang hakbang, ayusin ang iyong puso. Ang Diyos ay hindi naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Kung gusto mong maranasan ang kanyang bagong pagpapala, kailangan mong linisin ang iyong loob mula sa galit, inggit at pagkadismaya. Patawarin ang mga taong iniwan ka at ipasa sa Diyos ang lahat ng sakit. Huwag hayaang manatili ang pait sapagkat ang pait ay lason sa kaluluwa. Sa halip, ipanalangin sila. Kapag natutunan mong magpatawad, binubuksan mo ang daluyan ng biyaya na matagal nang nakabara sa iyong buhay. Ika-6 na hakbang, maging masipag sa pananalangin. Hindi sapat ang minsanang panalangin. Ang mga pangako ng Diyos ay hinahawakan araw-araw sa pamamagitan ng pananalig. Gumawa ng oras, umaga o gabi, para kausapin siya ng personal. Sabihin mo, Panginoon, turuan mo akong maunawaan ang ginagawa mo. Palakasin mo ako sa paghihintay. Palambutin mo ang puso ko habang binabago mo ang landas ko. Ang panalangin ay hindi lang paraan para humingi, kundi paraan para magbago. Ika-7 hakbang, gumawa ng konkretong aksyon. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kung alam mong tinatanggal ka ng Diyos sa isang lugar, magsimula kang maghanap kung saan niya gustong dalhin ka. Kung inalis niya ang mga taong nakasanayan mo, simulan mong palibutan ang sarili mo ng mga taong magtuturo ng pananampalataya. Kung nawalan ka ng oportunidad, gamitin ang panahon para matuto ng bago, maglingkod o tumulong. Ang bawat kilos na may layunin ay binabasbasan niya. Ika-8 hakbang, alalahanin ang mga nakaraang katapatan ng Diyos. Kapag mahirap nang maghintay, bumalik sa alaala ng mga panahong hindi kanya pinabayaan. Tandaan kung paano kanya iniligtas noon, kung paanong binuksan niya ang pintuan na akala mo'y sarado. Ang alaala ay gasolina ng pananampalataya. Kapag naaalala mo kung sino siya noon, mas madali kang magtiwala kung sino siya ngayon. Ika-9 na hakbang, magpasalamat kahit hindi pa tapos ang proseso. Ang pasasalamat ay deklarasyon ng tiwala. Kapag sinabi mong salamat Panginoon, kahit hindi ko pa nakikita, ipinapakita mo sa langit na buo ang paniniwala mo sa Kanya. Ang ganitong uri ng pananampalataya ang gumagalaw sa puso ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Pablo,
Sa lahat ng bagay magpasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. 1 Thessalonica 5:18. At sa huli, ikaw mismo ang magiging patotoo ng katotohanan ito. Sa bawat araw na pinipili mong magtiwala, sa bawat gabi na umiiyak ka, ngunit patuloy na nananalangin, hinuhubog ka ng Diyos. Isang araw, mapapansin mo na hindi mo na hinahanap ang mga nawala. Hindi mo na kinatatakutan ang katahimikan, sapagkat nauunawaan mo na ang paghihiwalay ay hindi pagkawala kundi pagkakabuo. Kaya ngayon, gawin mong personal ang pangako. Isulat mo ito sa iyong puso. Ako ay inihihiwalay ng Diyos upang ako'y pagpalain. Ulitin mo ito tuwing umaga, tuwing gabi, sa oras ng pagod at pangamba. Hayaan mong ang salitang ito ang maging ilaw sa bawat hakbang mo. Dahil sa sandaling maniwala ka rito ng buong puso, magsisimulang gumalaw ang langit at kung handa ka ng mabuhay sa ilalim ng pangakong ito, simulan mo ngayon. Isang panalangin, isang desisyon, isang pusong handang sumunod kahit hindi malinaw ang daan. Dahil ang mga taong kayang maniwala kahit sa gitna ng paghihiwalay, sila ang mga taong nakikita ng Diyos, binabago ng Diyos, at pinagpapala ng Diyos. Ngayon, habang naririnig mo ang mga salitang ito, alam ng Diyos ang nilalaman ng iyong puso. Alam niya kung gaano kahirap ang proseso ng paghihiwalay, kung gaano kasakit ang mawalan ng mga taong minahal mo, kung gaano kabigat ang hindi mo maintindihan kung bakit kailangan itong mangyari. Ngunit ngayon ay tinatawag ka niya, hindi upang magtanong muli, kundi upang manampalataya. Ito ang oras hindi para umatras, kundi para lumapit, hindi para magduda, kundi para manindigan. Sapagkat kung naririnig mo ito, ibig sabihin, ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo sa mismong sandaling ito. Isang panawagan ito mula sa langit. Bumalik sa Kanya ng buong puso. Huwag mong hayaan na ang sakit ng nakaraan ay maging dahilan para sarhan ng pinto ng iyong pananampalataya. Ang Diyos ay naghihintay. Nakabukas ang Kanyang mga kamay, hindi upang hatulan ka, kundi upang yakapin ka. At ngayon, tinuturo niya sa iyo, Anak, ang lahat ng inalis ko ay upang maihanda kita. Ngayon ay oras ng tanggapin mo ang pagpapalang nakalaan sa iyo. Tahimik mong ilagay ang kamay mo sa iyong puso. Huminga ng malalim. Sa sandaling ito, hayaang manahimik ang mundo sa paligid mo. Ang tinig na kailangan mong marinig ay hindi sa takot, hindi sa alaala, kundi sa Diyos na nagsasabi, narito ako. Sa iyong paghinga, maramdaman mong siya ay nariyan sa bawat pintig ng puso, sa bawat luha na bumabagsak, sa bawat paghinga ng pag-asa. Ngayon ay sabay nating sabihin sa Kanya, Panginoon, tinatanggap ko ang ginagawa mo sa aking buhay. Tinatanggap ko ang paghihiwalay na ito bilang bahagi ng iyong banal na plano. Hindi ko man naiintindihan lahat, alam kong ikaw ay tapat. Linisin mo ang aking puso, tanggalin mo ang takot at palitan ito ng pananampalataya. Hayaan mong makita ko ang pag-asa sa gitna ng kawalan. Hayaan mong magtiwala ako, hindi dahil madali, kundi dahil ikaw ang Diyos na hindi kailanman nabigo. Habang sinasambit mo ang mga salitang ito, isipin mong kasama mo ngayon ang libo-libong mananampalatayang nakikinig din ng parehong pangako. Hindi ka nag-iisa. Maraming puso ngayon ang pinupuno ng Diyos ng lakas, kapayapaan at pag-asa. Ang panawagan na ito ay hindi lang para sa iyo. Ito ay para sa lahat ng naniniwala na may layunin ang bawat luha. Kaya habang naririnig mo ito, ipanalangin mo rin ang mga taong alam mong dumaraan sa parehong paghihiwalay. Sabihin mo sa iyong puso, Panginoon, pagpalain mo rin sila, palakasin mo rin sila. Gamitin mo ako upang maging ilaw sa kanila. Ngayon ihayag mo sa Diyos ang lahat ng bumibigat sa iyo. Sabihin mo sa Kanya, ito ang mga bagay na hindi ko na kayang dalhin. Banggitin mo sa Kanya ang pangalan ng taong iniwan ka, ang trabahong nawala, ang pangarap na nabasag. Ilagay mo ito sa Kanyang mga kamay, sapagkat sa sandaling bitawan mo, doon magsisimula ang tunay na kalayaan. Huwag mo nang pilitin ang mga pintuang isinara niya, dahil ang pintuang binubuksan niya ay mas malawak, mas maliwanag at mas matibay. Habang ikaw ay nakapikit, isipin mong ang mga kamay ng Diyos ay nakapatong sa balikat mo.
Binubulong niya sa'yo, hindi kita inihihiwalay para parusahan. Inihihiwalay kita para protektahan. Hindi ko tinatanggal ang mga bagay para ikaw ay mawalan. Inalis ko sila para mapuno ka ng higit pa. Sa mga salitang iyon, maramdaman mong bumababa ang kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi ng Diyos lamang. Ngayon ay panahon para manindigan. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong takot at sa halip tanggapin mo ang kanyang pangako. Sabihin mo sa sarili mo, ako ay anak ng Diyos, hindi ako pababayaan. Ang inalis niya ay paghahanda sa paparating na biyaya. Sabihin mo ito ng may buong pananampalataya, sapagkat sa bawat salitang binibitawan mo, gumagalaw ang langit. Kung kaya mo, isulat sa mga komento o sa iyong puso mismo, tinatanggap ko ang pangako ng Diyos. Ako ay kanyang inihihiwalay upang pagpalain. Huwag mong isipin na maliit na bagay ito. Ang deklarasyon na ito ay isang pananalig na nagsisilbing binhi ng bagong simula. Kapag idineklara mo ito, ipinapakita mong handa ka ng sumabay sa galaw ng kanyang kalooban. At sa huling sandaling ito, tanggapin ang hamon. Huwag mo lamang pakinggan, isabuhay mo. Kapag matapos ang video o ang sandaling ito, isara mo ang iyong mga mata at sabihin mo sa Diyos, Panginoon, mula ngayon, hindi ko napipigilan ang plano mo. Gamitin mo ako. Gamitin mo ang sakit ko, ang pagod ko, ang paghihiwalay ko, para sa iyong kaluwalhatian. Dahil sa sandaling ito ng pagpapasya, binubuksan ng Diyos ang langit sa itaas mo. Sa mismong oras na ito, isang bagong kabanata ang nagsisimula, kabanata ng katatagan, ng kapayapaan, ng kaganapan ng kanyang pangako. At kapag bumalik ka sa iyong araw-araw na buhay, tandaan mo ito, hindi ka na naglalakad mag-isa. Ang Diyos mismo ang iyong gabay, iyong tagapagtanggol, iyong tagapagbigay buhay. Kaya ngayon, sa katahimikan ng iyong puso, marahan mong sabihin, Panginoon, narito ako. Tinatanggap ko ang lahat ng inalis mo at hinihintay ko ang lahat ng darating. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong tapat na pag-ibig. Sa iyo ko'y binibigay ang lahat. At habang sinasabi mo ito, maririnig mong bumubulong ang langit sa iyong kaluluwa. Ngayon ay panahon na. Ang panahon ng paghihiwalay ay tapos na. Ngayon ay panahon ng pagpapala. Ngayon isara mo ang iyong mga mata. Iwan mo muna ang lahat ng ingay ng paligid at hayaang marinig mo lamang ang tinig ng Diyos. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso at huminga ng malalim. Ito ay oras ng pananalangin, hindi isang ordinaryong panalangin, kundi isang panalangin bubuksan ang pinto ng langit sa iyong buhay. Sabay nating tawagin ang presensiya ng Diyos sa sandaling ito. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at may pananampalataya. Inaamin namin na maraming pagkakataon na hindi namin nauunawaan ang ginagawa mo. Maraming gabi ng pagluha, maraming araw ng pagkalito, at maraming sandali ng pangungulila. Ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng iyong liwanag, tinatanggap namin ang katotohanan na ang lahat ng paghihiwalay ay bahagi ng iyong banal na plano. Hindi ka kailanman nagkakamali. At kahit sa mga sandaling kami ay nasasaktan, ikaw ay nananatiling mabuti. Panginoon, binabalikan namin ang iyong mga salita. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako mangangailangan. Salamat dahil sa lahat ng panahong kami ay nagkulang, ikaw ang nagpunan. Sa lahat ng oras na kami ay iniwan, ikaw ang nanatili. Sa mga sandaling tila walang kasagutan, ikaw ang nagsalita sa aming puso. At ngayon, binibigkas namin ang pangakong ito ng may buong tiwala na ang mga kamay na nag-alis ay parehong kamay na magbibigay. Ang Diyos na naghiwalay ay siya ring Diyos na magpapala, Ama. Sa pangalan ni Jesus, itinataas namin ang bawat pusong sugatan. Ang mga nawalan ng kaibigan, pamilya, trabaho o direksyon, yakapin mo sila ngayon. Ibalik mo ang kapayapaan na nawala. Punuan mo ang mga puwang na iniwan ng mga bagay at taong umalis. Ipaliwanag mo sa kanilang mga kaluluwa na hindi sila pinabayaan. Sila ay pinoprotektahan. Bigyan mo sila ng kapahingahan sa gitna ng bagyo at lakas upang magtiwala muli. Panginoon,
para sa mga naghihintay sa katuparan ng iyong pangako. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Ituro mo sa kanila na ang bawat araw ng paghihintay ay hindi pag-aaksaya, kundi paghahanda. Na habang sila ay tila walang ginagawa, ikaw ay gumagawa. Na habang sila ay umiiyak, ikaw ay nagtatayo ng bagong daan. Sa pangalan ni Jesus, tanggalin mo ang lahat ng pagdududa at palitan ito ng kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Diyos ng katapatan. Ngayon ay idinadalangin namin ang bawat pamilya na nakararanas ng kawalan. Ang mga magulang na nag-aalala para sa kanilang mga anak, ang mga anak na naliligaw ng landas, ang mga asawa na nakararanas ng malamig na tahanan, hipuin mo sila ngayon. Ipaalala mo sa kanila na ang mga tahanang binubuo mo ay hindi kayang gibain ng anumang pagsubok. Ibalik mo ang pag-ibig, paggalang at pagkakaisa. Sa bawat bahay na nakikinig ngayon, iparanas mo ang iyong presensya. Hayaan mong ang iyong liwanag ang maging ilaw sa kanilang gabi. At sa mga nakikipaglaban sa loob, sa mga taong tila nawawalan ng pag-asa, Panginoon, itaas mo sila ngayon. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat tanikala ng takot, kalungkutan at pagkatalo. Pinapalayas namin ang bawat tinig ng kasinungalingan na nagsasabing sila'y wala ng halaga. Itinatayo namin sa pananampalataya na ang bawat isa sa kanila ay anak mo, pinili, minahal at pinagpala. Panginoon, sa oras na ito, idinadalangin namin ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo na dumaloy sa bawat nakikinig. Punuin mo sila ng init ng iyong pag-ibig. Palitan mo ang bigat ng kanilang dibdib ng kapayapaang mula sa langit. Palitan mo ang pagod ng panibagong lakas. Tulad ng agilang muling bumabangon, hayaan mong sila rin ay muling lumipad, mas mataas, mas matatag, mas malapit sa iyo. Ngayon, Panginoon, idinideklara namin ang iyong mga pangako. Sinabi mo sa iyong salita, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya sa bawat takot na bumabalot sa amin, ipinapahayag namin, hindi kami nag-iisa. Sa bawat pagsubok na dumarating, ipinapahayag namin, kasama namin ang Diyos. Sa bawat pintuang nagsasara, ipinapahayag namin, may mas malaking pintuang bubuksan ang langit. At sa bawat luha na bumabagsak, ipinapahayag namin, ito'y magiging binhi ng bagong simula. Sa pangalan ni Jesus, ngayon ay pinapalaya namin ang aming mga puso. Hindi na kami kakapit sa mga bagay na inalis mo. Hindi na namin pipilitin ang mga pintuang isinara mo, sapagkat alam naming kapag ikaw ang nag-alis, may nakahandang higit pa. Ngayon ay tinatanggap namin ang bagong panahon, panahon ng kapayapaan, panahon ng katuparan, panahon ng pagpapala sa Ama. Idinadalangin namin na ang bawat isa na nakikinig ngayon ay maramdaman ang iyong yakap. Yakapin mo sila sa gitna ng kanilang mga luha. Ipaalala mo sa kanila na hindi nila kailangang maging malakas sa lahat ng oras sapagkat sapat na ikaw ay matatag. Sa bawat humihina, maging lakas kanila. Sa bawat natatakot, maging tapang kanila. Sa bawat naguguluhan, maging gabay kanila. At ngayon, Panginoon, bilang isang bayan ng pananampalataya, sabay-sabay naming sinasabi, aming Diyos, kami ay nagtitiwala sa iyo. Ano man ang inalis mo, tinatanggap namin. Ano man ang hinaharap, alam naming kasama ka namin. At ano man ang dumating, patuloy naming ipapahayag na ikaw ay tapat magpakailanman. Sa pagtatapos ng panalangin ito, hinihingi namin ang iyong pabor at pagpapala. Ipadama mo ang iyong biyaya sa bawat tahanan. Ipadama mo ang iyong kapangyarihan sa bawat puso. At hayaan mong sa bawat araw, maranasan namin ang katotohanan ito, na ang Diyos na naghiwalay ay siya ring Diyos na magpapala, magpapaglang, at magpapatatag sa amin. Sa pangalan ni Jesus, itinataas namin ang lahat ng ito. Amen, amen, at amen. Tahimik mong hayaan ang puso mong mapuno ng kapayapaan. Ang Diyos ay narito pa rin. Sa kabila ng lahat ng pagiyak, sa likod ng lahat ng pagkawala, siya ay hindi umalis. Ang kanyang presensya ay parang banayad na hangin. Hindi mo laging nakikita, ngunit mararamdaman mong naroon siya.
Sa sandaling ito, gustong ipaalala sa iyo ng Diyos, anak, hindi ko kailanman binitiwan ang iyong kamay. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi napuputol ng panahon, ni ng kahirapan, ni ng sakit. Sabi sa 2 Corinto 11:20, sapagkat sa Kanya ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay oo at amen. Lahat ng ipinangako niya ay magkakaroon ng katuparan sa tamang oras. Ang mga pangakong binigkas niya sa iyong buhay na ikaw ay Kanyang iingatan, pagkakalooban ng kapayapaan at pagpapalain ay hindi kailanman mawawala. Kung minsan ay tila matagal, ngunit hindi kailanman siya nahuhuli. Ang oras ng Diyos ay laging perpekto at ang Kanyang paraan ay laging tama. Marahil pagod ka na, marahil naubos ka na sa paghihintay, ngunit ngayong sandali, hayaang tumigil ang iyong isip sa pag-aalala at hayaang magsalita ang Kanyang kapayapaan. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng aking matuwid na kamay. Ang mga salitang ito ay hindi lumang kasulatan lamang, ito ay buhay na pangako. Ang kamay na iyon ay nasa ibabaw mo ngayon, nag-aakay, nagtatanggol at nagmamahal. Ang lahat ng pinagdaanan mo ay hindi aksidente. Ang mga luha mo ay hindi nasayang. Sa bawat gabi ng pagod at paghihintay, may ginagawa ang Diyos. Sa bawat pagkakataong akala mo'y tapos na, siya pala ay nagsisimula ng bago. Tandaan mo, kapag inalis niya ang isang kabanata, may panibago siyang isinulat, mas maganda, mas payapa, mas malalim. Ngayon ay hayaang maramdaman mo ang katahimikan na hatid ng Kanyang salita, sapagkat nalalaman ko ang mga panukalang iniisip ko tungkol sa inyo, mga panukalang kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. Ang Diyos ay hindi kailanman gumagawa ng plano para wasakin ka, kundi upang buuin ka. Kahit sa mga oras ng kawalan, tinatali niya ang mga sugat. Kahit sa mga panahon ng katahimikan, ipinaglalaban niya ang iyong laban. Ngayon, isipin mong muli ang lahat ng mga pagkakataong akala mo'y hindi ka kakayanin. Naaalala mo ba kung paano niya laging ipinapakita ang Kanyang kabutihan sa huli? Ganyan din ngayon. Maaring iba ang hugis ng pagpapala, ngunit ito ay totoo. Maaring hindi eksaktong gaya ng inaasahan mo, ngunit ito ay mas mainam. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibigay ayon sa gusto natin, kundi ayon sa ikabubuti natin. Kaya't sa gitna ng katahimikan na ito, hayaan mong bumalik ang tiwala. Ipagpahinga mo ang puso mo sa katotohanang hindi kailanman nagkukulang ang Diyos. Ang Kanyang kabutihan ay hindi pansamantala. Ang Kanyang awa ay sariwa bawat umaga. Ang Kanyang katapatan ay hindi nauubos. Tulad ng sinasabi sa awit 27:13-14, ako'y nananalig na makikita ko ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag ka at palakasin ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi pagkatalo. Ito ay pagpapatunay ng tiwala. Ang mga taong marunong maghintay ay mga taong nauunawaan na ang Diyos ay tapat kahit hindi nakikita. At sa paghihintay na iyon, unti-unting lumalalim ang ugat ng pananampalataya. Katulad ng punong nag-ugat sa tabi ng tubig, hindi ito natitinag kahit dumating ang tagtuyot, sapagkat alam nitong ang buhay ay nasa ilalim ng lupa, hindi sa ibabaw. Ganyan din ang buhay ng taong nananatili sa Diyos, matatag kahit walang palakpakan, matibay kahit walang papuri, buo kahit wala ang lahat. Ngayon, Panginoon, salamat sa iyong katahimikan na puno ng lakas. Salamat sa iyong mga kamay na humahawak sa amin kahit kami ay nadadapa. Salamat dahil kahit anong mangyari, ang iyong kabutihan ay hindi nagbabago. Sa bawat nanonood o nakikinig ngayon, punuin mo sila ng pag-asa. Hipuin mo ang kanilang mga puso upang muling maniwala. Ipaalala mo sa kanila na ang kanilang mga luha ay mga binhing tutubo bilang bagong simula. At ikaw na nakikinig ngayon, tandaan mo ito, hindi natatapos ang kwento mo sa paghihiwalay. Hindi natatapos sa pag-iyak, sa sakit o sa takot. Sa halip, ito ay nagsisimula muli.
sa panibagong tiwala, sa panibagong pag-asa at sa panibagong pananampalataya. Ang Diyos ay hindi pa tapos. Ang kanyang plano ay patuloy na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Kaya't huminga ka ng malalim at sabihin mo sa sarili mo, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay kasama ko. Hayaan mong ang mga salitang ito ang maging awit ng iyong kaluluwa tuwing may gabi ng pangamba. Sapagkat sa bawat pagdampi ng hangin, sa bawat sinag ng araw, at sa bawat pintig ng puso mo, nandoon siya, patuloy na nagpapaalala, anak, hindi kita iniwan. Hindi pa tapos ang aking ginagawa. At sa katahimikan ng sandaling ito, ipikit mo ang iyong mga mata at hayaan mong bumaba sa iyo ang kapayapaan ng langit. Sapagkat ang Diyos na nangako ay tapat, ang Diyos na naghiwalay ay siya ring magpapala. At ang Diyos na tumahimik ay siya ring magsasalita muli sa tamang oras, sa tamang paraan, sa tamang panahon. Kapag yun ay dumating, malalaman mo, lahat ng nangyari ay may dahilan. Lahat ng inalis niya ay naging daan upang lalo kang pagpalain. Ngayong narinig mo ang mensaheng ito, hayaan mong manirahan sa iyong puso ang katotohanang hindi kailanman nagbabago. Kapag inihihiwalay ka ng Diyos, hindi niya sinusubukang sirain ka, kanyang inihahanda ka. Ang paghihiwalay ay hindi pagtatapos, kundi simula ng katuparan. Sa mga panahong tila wala kang hawakan, iyon ang sandali na siya mismo ang nagiging iyong sandigan. Sa bawat pintuang isinara niya, may mas malaking bintanang binubuksan. Sa bawat luha na pumatak, may binhing itinanim na mamumunga sa tamang panahon. Ngayong araw, natutunan nating ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Ipinakita niya sa atin sa kanyang salita na ang bawat paghihiwalay ay may dahilan, na tulad ni na Abraham, Jose at Ruth, ang bawat paglayo ay nagiging daan tungo sa katuparan ng kanyang kabutihan. Marahil hindi natin palaging nakikita ang kabuuang larawan, ngunit maaari tayong manampalataya na ang kamay ng Diyos ay laging gumagalaw sa likod ng mga sakit, sa gitna ng katahimikan at sa loob ng ating mga puso. Kung ikaw ay nasa gitna ng pagod, kung nararamdaman mong mag-isa ka, tandaan mo, hindi kailanman nakakalimot ang Diyos. Hindi siya napapagod, hindi siya nagkakamali. Ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon at ang kanyang kabutihan ay hindi nagtatapos. Tulad ng sinabi sa awit 37 Pibu, ilagak mo sa Panginoon ang iyong lakad. Magtiwala ka sa Kanya at Siya ang gagawa. Ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman nauubos. At ang kanyang mga plano ay laging may katuparan. Kaya't kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, ipagpatuloy mo ang pananampalataya. Kapag mahirap maghintay, huminga ka at alalahanin ang Diyos ay kumikilos. Kapag tila walang kasagutan, isipin mo, baka siya mismo ang sagot. Kapag naramdaman mong malayo siya, tandaan mo, marahil inihihiwalay ka niya mula sa mga bagay na humahadlang sa iyo upang mas maranasan mo ang kanyang presensya. At ngayon, sa pagtatapos ng mensaheng ito, hayaan mong ibulong sa iyong sarili ang isang deklarasyon ng pananampalataya. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Tinatanggap ko ang proseso sapagkat alam kong sa likod ng lahat ng ito, ikaw ay kumikilos. Salamat sa mga inalis mo dahil sa bawat pagkawala, ako ay nagiging mas buo sa iyo. Salamat sa mga pintuang isinara mo dahil sa bawat pagsasara, may mas malaking plano kang binubuksan. Huwag mong hayaan na matapos ang sandaling ito ng walang pasasalamat. Kung nakaramdam ka ng kapayapaan, sabihin mong, salamat Panginoon. Kung may luha sa iyong mga mata, hayaan mong iyon ay maging tanda ng panibagong simula. Sapagkat ang mga luhang ito ay hindi luha ng kawalan, ito ay mga luha ng pagbitaw, ng pagtitiwala, ng pananampalatayang muling nabuhay. Ngayon ay oras ng magpatuloy. Ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay na may bagong pag-asa, may bagong pananampalataya at may bagong paningin. At habang ginagawa mo yon, dalhin mo ang mensaheng ito sa iba. Ibahagi mo ang kabutihan ng Diyos. Sabihin mo sa mga taong nawawalan ng pag-asa na may layunin ang lahat ng bagay.
Sabihin mo sa kanila na ang Diyos ay gumagawa kahit sa gitna ng katahimikan. Sapagkat sa bawat buhay na nababago, sa bawat pusong muling tumitibok sa pananampalataya, ipinapakita ng Diyos na ang kanyang mga pangako ay totoo. Kaya't bago ka umalis, tandaan mo ito, ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang iyong paghihiwalay ay hindi katapusan, kundi daan patungo sa mas malaking pagpapala. Ang Diyos ay may hawak ng lahat, kaya huwag kang bibitaw. Patuloy kang maniwala, patuloy kang manalangin, patuloy kang maghintay dahil sa tamang panahon, makikita mo mismo kung bakit mo kailangang dumaan sa lahat ng ito. At kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag mong hayaang manatili ito sa iyo lamang. Ibahagi mo ito sa taong kailangan ding marinig na ang paghihiwalay ay hindi pagkatalo. Mag-iwan ka ng komento ng pananampalataya. Sabihin mo, tinatanggap ko ang pangako ng Diyos sa aking buhay. Mag-subscribe ka sa channel na ito para sa mga susunod pang mensahe ng pag-asa at katotohanan. Dito araw-araw nating naririnig na ang mga pangako ng Diyos ay buhay, totoo at umaabot sa atin saan man tayo naroroon. Sa pagtatapos, hayaan mong ang mga huling salitang ito ay maging paalala ng langit para sa iyo. Hindi natatapos ang kwento mo sa sakit. Ang kwento mo ay magpapatuloy sa biyaya. Ang Diyos ay tapat noon, tapat ngayon, at tapat magpakailanman. At habang umaalis ka sa sandaling ito, dalhin mo ang katiyakang ito sa iyong puso na ang Diyos na naghiwalay sa iyo ay siya ring Diyos na magbabalik ng lahat, mas buo, mas payapa at mas pinagpala kaysa dati.